Okay, ang problema guys, ay makita nyo nakalagay check dealer. So ibig sabihin may problema yung unit, electrical o electronics. And then ang problema nito guys, ayaw mag-start ng makina. So try natin. So ayaw na mag-start guys. Start. Ayaw mag-start. Walang response. Okay, so ang ginawa natin dito guys, temporarily para magkaroon tayo ng access sa ignition system. So ginawa ko na dito yung kanyang fuse box, dinown ko muna, and then nakita ko na mayroong problema dito. So inayos ko na para mapa-under natin yung engine. So try natin guys, check natin kung under na ba to. So try natin, start natin yung makina. So tara. Yun. So umandar na siya. Maingay. Okay, finally nag-start na yung makina. Ang problema lang talaga nga iba yung under niya, marinig nyo naman, so iba talaga. So check natin guys, medyo may parang maingay sa engine bay. So tara. So napakalakas agad ng ingay. Tsaka problema nito yung charging is nasa 12.3. Ibig sabihin walang electrical system ang nangyayaring problema. Tsaka yung kanyang electronics. Okay, so yun ang i-diagnose natin guys. So kailangan natin i-undergo ng engine scan. So check mo natin guys engine scan para ma-diagnose natin kung ano yung mga main problem dito, para at least may isang tira natin. So tara, let's go. And guys, loading muna. So yun pa rin gamit natin yung scanner natin na Ansel. Wala pa tayong pang outil na X-Max. Okay, so dito na sa quick test natin, ito na malabas ABS, DET, CPRC, SRS, Airbag, tapos air conditioner combination BTF. So yun ang lumalabas. Sa ECU naman, okay yung pito engine. So ang gawin natin, hanap pa tayo ng ibang issue guys. Trouble codes. So ayan, merong low or high power supply voltage. So may problema yung problema dito yung electrical at electronic system nito. Ibig sabihin yan P041. Ano yan guys, general term yan sa wiring. So depende na sa technician kung paano niya titirahin isa-isa. So pag ganito kasi ibig sabihin yan wiring diagram yan. So kailangan mong i-double check isa-isa. Okay? So una kong ginawa, tinanggalan natin yung alternator na maingay. Kasi nga yung kanyang tatawag na overrunning clutch is loose thread na, sira na. So magpapalit tayo guys ng bago yan. Makita nyo left and right ang ikot nyan. So dapat yan one way clutch lang yan siya, isang ikot lang. Pati yung kanyang overrunning clutch, nagpalit kami ng bago para sureball talaga na wala nang iintindin. Makita nyo, yan wala nang pigil. Dapat ito isang ikot lang talaga yan, hindi siya pwedeng mag dual. And then check na natin yung lahat ng system, alternator tsaka yung starter. So goods na lahat, and then malinis na lahat. And then pati yung kanyang yung fuse box. So chinek ko na rin bakit nagkaroon ng problema dun sa wiring. So may problema talaga guys yung ilalim nito, kasi nagkakaroon siya ng lost communication, especially yung millivolts, yung voltahe hindi talaga nare-reading ng tama. Merong 12.09 volts, merong 12.11. So iba-iba yung reading. So ibig sabihin hindi akma. So pati yung kanyang sensor lahat chinek na rin namin. Chinek ko na yung kanyang injector drive ng socket at saka yung kanyang linya ng bawat sistema dito. So may problema guys, nagkakaroon ng lost communication sa wire. So kailangan talaga siyang buksan isa-isahin o harness. So kailangan makita talaga kung saan nagmumula yung problema ng check engine. So dito binaklas mo talaga, nakita ka na nagkaroon siya ng sunog guys. Ayan So matigas na yung kanyang wire. So ginawa ko dito, tinugtong ko na ito ng bagong wire para makita natin yung reading niya na akma talaga dun sa in-expect natin na voltahe. So pati dun din guys, yan naputol din. So didugtong rin natin yan para sureball talaga. And then after natin maidugtong yan guys, pati dito sa kanyang sa papunta na sa injector drive hanggang dun sa ECM. So chinek na rin natin yan, wala nang problema dyan dahil meron ng reading yung ginawa natin after natin maidugtong. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys, ikakabit na natin yung kanyang lahat ng harness na tinanggal natin. Tapos check natin yung kanyang ECM reading ng kanyang mismo actual sa engine scan.
para makita natin kung okay ba yung ginawa natin tira. So dito medyo safe na yung ECM nito kasi nga nakita ko na yung putol and then ayos na natin. So medyo mahirap tirahin kung hindi mo alam yung background ng electrical. So ang gawin natin guys, check natin yung engine scan. So tingnan natin kung lalabas ba yung code. Pag hindi lumabas, panalo. Okay, system diagnose. Powertrain, engine and ECT. Next. Trouble codes. No trouble codes, panalo. Ayan. Okay, so balik tayo, no trouble codes. So doon tayo sa quick test. Ayan, para makakita natin kung ano engine ECT okay. Cruise control okay. So sa sistema dito yan sa cluster paddle niya yung cruise control guys, dito yan yung nag-wild. Okay, tapos may DTC yan, ABS, BAC, TRC, yan lang, tsaka air conditioner, normal lang to. So dito tayo sa ABS, tsaka BSC, TRC. Okay. Okay, kaya merong SRS airbag tsaka ABS kasi nung time nga nag-wild yung kuryente, ang nangyari diyan, nagkaroon ng feedback doon sa sensor kaya siya nag-appear. So dahil wala naman siya nag-appear dito, so ibig sabihin yan, ito ready for delete lang yan. So check lang natin para suitable. Para makita nyo, trouble codes. So airbag history na lang siya, set airbag active mode indicator. So naka-active yung niya, airbag system. So i-clear na natin yan guys. Yan, okay. So balik tayo. Ito naman tayo so ang gawin natin, i-clear natin lahat. Yan. So okay na siya. So wala nang DTC, okay na. Start. Antayin nyo na mawala yung mga indicator saka start. Yun, smooth lang, suabe. Okay, so ayan na guys. So ano na yung makina. So hindi pa natin naliligpit. So check natin yung charging system. Pressing 13.8, okay, panalo. Then 13.7. Wala na yung sa gitsit, panalo na. Tapos okay na rin yung